Pag-isipang mabuti. Nagtatrabaho ang lalaki. Biglang may isang mamahaling sasakyan ang sumugod sa kanya. Ang kagandahan ay may 2 metrong haba ng mga binti. Dumiretso sa lalaki. Gusto kong magpakasal sa iyo. Magpakasal? Hindi mo ba ako kayang pakasalan? Hindi ka masaya. Bakit ako magpapakasal sa iyo? Anak ako ng pinakamayamang pamilya sa Japan. Ang numero 1 sikat na pamilya sa mundo. Business queen na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ang swerte mo sa pagpapakasal sa akin. Dapat kang lumuhad at magpasalamat sa akin. Tinawanan siya ng katabi niyang katulong. Ang iyong dating asawa, palagi kanyang hinahamak. Kung alam mo, divorce agad. Tapos nagpakasal ka sa CEO ko. Pwede ka nang pumunta. Anong ibig mong sabihin? Napakalinaw ng kahulugan. Tumanggi akong pakasalan ka. Look V, napakayabang mo. Hindi masyadong masama, Look V. Ang yabang mo. Mukha siyang lalaki. Tapos ang sabi ng CEO ay pagsubok lang. Puntahan mo siya ngayon para kanselahin ang engagement. Pakiramdam niya ay iisa lang ang taong karapat-dapat maging asawa sa mundong ito. At 5-star God of War na si Lin Tiangang. Ngunit isa ka lamang mahirap na manggagawa. Confident ka talaga. Siyempre. Ako, si Dong Fuong Van, ay isang mapagmataas na diyosa. Ano ang tama para sa akin? Siyempre siya rin ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Pagkatapos ay binalak niyang pakasalan si Lin Tiangang, ang 5-star na Diyos ng digmaan. At nalaman niya na ang Diyos ng digmaan ay dumating sa Qingzhou. At lilito siya bukas. Nagplano si Chen Jin na mag-propose sa kanya sa oras na iyon. Ibinigay ng CEO ang pagmamayari ng lupang ito sa kanya. Bilang kabayaran, naiinggit lahat ang mga manggagawa sa gilid. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng lalaki. Kaagad pagkatapos nilang umalis, yung lalaki yung tumawag. Nagulat si Lin Tiangang sa hari. Dumating na ang mga nasasakupan sa Qinchao. Ang $1 bilyon na kontrata para sa iyong asawa ay handa na. Ibigay ito sa iyong asawa bilang regalo sa kaarawan. Mabuti. Noon, iniligtas ni Van Thuong ang aking buhay. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan at pinakasalan siya ng 3 taon. Ngayon na ang oras para bumalik at sorpresahin siya. Ang tunay na pagkakakilanlan ng bata ay si Vuong Hianvian, ang dakilang master ng Daiha. Minsan na niyang natalo ang milyon-milyong sundalo. Siya ay pinangalan ng hari ng daksya ng hari. Hidden identity sa ngayon. Natatakot lang akong ma-pressure ang asawa ko. Noong araw na iyon ay kakapunta lang niya sa palengke. Nakilala niya ang kanyang asawa. Noong una ay naisip niya, nandito ang asawa ko para ihatid ako pauwi. Sino ba talaga ang nakakakilala sa kanya? Bigyan siya ng kasunduan sa diborsyo. Gusto mo akong hiwalayan? Bakit? Lu Wei, manugang ka lang ng pamilya Tham. Nagtatrabaho si Binash sa pagbibiyahe ng semento sa construction site. Hindi ka karapat-dapat sa ating Pangulo. Hindi. Nagsumikap ang ating Pangulo. Siya ay naging isang matagumpay na tao na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At ang Chanyo Group ay magkakaroon ng party bukas. Pumirma ng 1 bilyong kontrata sa ating Pangulo. At ikaw ay lubhang walang halaga. Isang bricklayer lang sa construction site. Kumita ng 12 ng USD araw-araw. Ang iyong pangkaraniwang buhay. Anong mga katangian ang mayroon ka upang maging karapat-dapat sa Pangulo? Tinanong ng binata ang kanyang asawa kung ano ang iniisip nito. Ang kasal na ito ay isang pabigat. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bank card na nagkakahalaga ng $10 milyon. Ngunit hindi ito nagustuhan ng lalaki. Ngayon ay mayroon kang napakataas na tagumpay. Ang lahat ay nakasalalay sa aking lihim na suporta. 1 bilyong order ngayon. Inutusan din niya ang kanyang mga nasasakupan na ayusin ito. Ang biyanan ay napupunta sa mga mayayaman. Siya rin daw ang tumulong sa kanyang anak. At sino ang binatang ito? Maglakas loob na magsinungaling. Isa ka lang migrant worker. Hindi karapat-dapat kay Yunxiang. Pero ako, siya ang young master ng pamilya Lai sa Tanchao. Sinusundan ng libu-libong tao. Napakalaki ng kapangyarihan. Ano ang ikinukumpara mo sa akin? Nakatira ang pamilya ni Li sa Qingzhou. Kaya kung mawala ka, manahimik ka, basura. Nahihiya sa kanyang mga sinabi. Mr. Lai, hindi lang niya tinulungan si Yunxiang. 1 bilyon ang order ni Wu Yu. Maging ang emperador ng Daksha. 5-star God of War. Mangyaring pumunta sa venue ng party. Saksihan ang sandali ng pagbabago ni Yunxiang. Tapos magtatanong ka,
Mayroon ba siyang kwalipikasyong ito? Hindi makatwiran. Si Mr. Lai ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan. Ito ba, kwalipikado ang iyong natalo? Tama, Lai Hu, kung hihipan mo ako at nakipag-ugnayan ng Chanyu Group, kakayanin ko pa. Lin Tiangang, Diyos ng Digmaan. Napakalaking hit. Paano ko ito hihilingin? Nawala na ba sila ng malay? Lai Fu. Hindi bale. Parang Shen Yunxiang. Hindi kilala ang taong ito. Aaminin ko ngayon. Wala. Tama. Lin Ares. Totoo naman na inimbitahan kita. Sinong mag-aakala na maniniwala ang asawa ko na totoo ito? Kalokohan pa rin yata ang sinasabi nitong lalaking ito. Himukin siyang pumirma ng mabilis. Ang biyanan ay nagpapaypay na rin ng apoy. Matagal nang magkasama ang kanyang asawa at ang second generation tycoon. Nagalit ang bata. Pinirmahan ko ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay itinapon niya ang kasunduan sa diborsyo at tumalikod upang umalis. Miss, dito ba nakatira si Lin Tiangang, Diyos ng Digmaan? Mabuti, magkaroon ng impormasyon. God of War Lin ngayon. Pumunta sa isang mahalagang party. Hindi pa kami. Nakita ko ang totoong mukha ng God of War Lin. Kaya ngayon, dapat tayong mauna sa iba. Makipag-ugnayan muna kay Lin War God. Miss, binabati kita, maging Lady of Ares. Luke V. Bakit ka nandito? Bakit ikaw? Siyempre tayo. Binalaan kita. Huwag mong sundan ang babae ko. Sinundan mo talaga kami. Susundan kita. Hindi ba? Masyado ka bang nag-iisip? Luke V. Sinira ko ang pakikipag-ugnayan ko sa iyo. Hindi na siya-siyahan sa kondisyon. Gusto mo pa bang makakuha ng mas maraming pera? Sundan kami dito. Alam mo ba ang lugar na ito? Ito ang Diyos ng Digmaan. Ang bilya ni Lin Tiangang. Hindi isang lugar na dapat mong puntahan. Miss, nakita ko si Lu Wei. Dahil lang gusto mo si Lin Zanshen. Malungkot ang pakiramdam. Nandito para manggulo. May sakit ka talaga. Pigilan mo siya. Isa lang siyang migrant worker. Bakit napakalakas nito? Kung ikaw ay may sakit, alagaan ang iyong sarili. Huwag mo na akong istorbohin. Ares Villa. Sentro ng militar. Kung nagdudulot ka ng gulo dito, hinahanap mo ang kamatayan. Itong Panginoon, siya ang nagdudulot ng gulo. Aking Reyna, siya ay Miss Orient mula sa Kyoto. Nandito na kami. Hinahanap si Lin, ang Diyos ng Digmaan. Ano ang Miss Oriental Kyoto? Hindi ko alam. Walang mga utos mula sa Diyos ng Digmaan. Wala. Itong Panginoon, patawarin mo ako. Ipaalam kay Lin Ares. Kung alam ng Diyos ng Digmaan, siguradong makikita tayo. Ang sinabi ko, hindi mo ba naiintindihan? Hindi mahanap. Maglakas loob na gumawa ng isa pang pagkakamali. Huwag mo kaming sisihin sa pagkilos. Bakit ka tumatawa? Kayong dalawa, puno ng estilo. Malakas na pumutok ang balat ng baka. Ni hindi ako makalakad sa pintuan ng mansyon. Paano nakakatawa hindi ito? Napakayabang mo. Ang Diyos ng Digmaan ay may napakataas na katayuan. Mahirap makita ang isa't isa. Nagtatrabaho ka sa isang construction site. Makikita rin ba natin ang Lin War God? Ano ang imposible? Gusto kong makilala si Lin Tiangang. Ikaw si Mr. Lu Waila. Ako si Luke V. Ginoong Lu. Matagal ka nang hinihintay ng Diyos ng Digmaan. Pumasok ka na. Pumasok talaga siya. Paano ito posible? Kaibigan. Hindi mo papasukin ang aking ginang. Hayaang pumasok si Lu Wei, ang basurang iyon. Anong nangyari? Ito ay hindi isang bagay na dapat mong malaman. Ayoko mamatay. Lumabas ka na ngayon. Kung hindi, pumatay ng walang awa. Hello, may-ari. Tayo.
皇上， Mahuhusay din ang mga nasasakupan. Alam kong hiwalay na kayo. Napakatapang ng kanyang pamilyang Shen. 皇上， Ang subordinate na ito ay mamumuno na ngayon sa hukbo. Turuan ng pamilya Tham ng leksyon. Hindi na kailangan. Pero, kamahalan, seremonya ng pagpirma ngayon. Organisado ng normal. Organisado ng normal. Minsan na akong niligtas ni Yunxiang. At kahit na ano, 3 taon na rin kaming mag-asawa. Ang order na ito, isipin mo na lang na akin at sa kanya. Sa wakas na resolba. Ang bagay na iyon, gusto mo bang dumalo sa seremonya ng pagpirma? Kailangang umalis. Tama. Itong grupong Tianvo, karapat-dapat sa isang malaking grupo. Napakaganda ng pagpirma ng kontrata. Master Li, salamat sa Yunxiang. Nakatanggap ng 1 bilyong order. 我才有机会。 Halika dito para makita ang mundo. Hindi iyon ang kaso. Sandali lang, Lord Ares. Chairman ng Hachanyu Group. Darating muli. Lai Fu, ikaw ay kahanga-hanga. Ito ay kinakailangan. Sino ang nagpamahal sa akin ng labis na si Van Thuang? Kahit na hindi ko kilala ang Diyos ng digmaan. Chairman ng Hachanyu Group. Ngunit maghintay habang sila ay lumabas. Gamitin ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanila. Hindi naman dapat na-expose, diba? Van Thuang. Mahal talaga kita. Sana maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Luke V. Magaling, Lu Wei. Bakit ka nandito? Luke V. Haunted ka talaga. Isuko na natin ang ideyang ito. Presidente, hiwalay ka na. Hindi ako makikipagpayapaan sa iyo. At ngayon kinakausap ng ating Pangulo. Nilagdaan ng Chanyu Group. Mahalagang araw. Umalis ka na agad dito. Luke V. Pinapayuhan ko kayong umalis dito ng mabilis. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Bukas ang pinto dito. Pinayagan kang sumama. Hindi ako makakapunta. Shen Yunxiang, tama ang tingin mo sa sarili mo, hindi ba? Alam ko ang tungkol sa paghihiwalay ko sa iyo. Magdulot ng pinsala sa iyo. Para sa iyong kapakinabangan, paalisan kita dito. Para sa ikabubuti ko, Shen Yunxiang, pinagtaksilan mo talaga ako. Habang sinasabi ito ay para sa ikabubuti ko. Nakaramdam ako ng pagod dahil sa iyo. Naglilipat ka ba ng mga bricks sa isang construction site? Kumita ng pera araw-araw. Isang buwan kumita ng $100. Hindi mo talaga kilala ang sarili mo. Kailangan mong ipahiya ang sarili mo dito. Nakakahiya ba yan sa presidente? Ano? Ang taong iyon talaga, paglipat ng mga bricks sa construction site. Sa kalagayan ko, paano siya nagkaroon ng karapatang pumunta dito? Hindi lang isang brick moving machine. Nakikinig ako sa kanila. Siya. Pinaalis ang manugang. Tama. Anong qualifications ang kailangan niya para pumunta dito? Lumabas ka na ngayon. Lumabas ka, lumabas ka. Labas. Naririnig mo ba ako? Walang tumatanggap sa iyo. Mga salita ng pangunawa. Umalis dito. Lai Hao. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ipakita ang iyong mukha ng kontrabida. Ipinahayag ng lubusan. Parating na ako. Hindi na kailangan ng iyong pagtanggap. Tatawagan kita ngayon. Tingnan mong mabuti. Sa iyong mga mata, wala akong kwenta. Anong klaseng pag-iral yan? Bastos dahil sa'yo. Kalimutan mo na kung hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Pinirmahan ng ating Pangulo ang kaganapan. Wala kang kahihiyan. Ayaw mo namang umalis, diba? Hahanap ako ng magpapalaya sa'yo. Ilabas mo ako. Sinasabi ko sa'yo. Wala ako. Party ngayon. Hindi maaaring magsimula. Gayunpaman, ang lahat ay nagpahayag ng paghamak. Pakiramdam pa nga ng dati niyang asawa ay nakakaabala siya. Ipahiya ang lahat. Tapos nag-offer pa siya ng 1 million. Tulad ng kabayaran sa diborsyo. Sana makaalis na siya dito. Pero ang akala ng lalaki ay masyado siyang mayabang. Huwag magsalita tungkol sa 1 milyon ng simple. Kahit na mayroong 10 bilyon. Ito ay wala sa akin. Pero sa tingin ng dati niyang asawa ay nagpapanggap pa rin siya. Sana maging lalaki siya. Galit na galit ang bata. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, hindi sana gaganapin itong signing party.
Lahat. Alam ng lahat. Ang party na ito. Yan ang Chanyu Group. Dalubhasa. Inayos para sa Yunxiang. Ibig sabihin, Van Thuang. Siya ang pangunahing tauhan ng partidong ito. Tahasan ng pagmamaltrato kay Van Thuang. Kalokohan pa ang sinabi niya. Insultuhin at takutin siya. Isa itong tahasang provocation. Tagapangulo Tianvo. Ang kamahalan ng Diyos ng digmaan na si Helen. Tama. Napakayabang ng lalaking ito. Isang piraso ng mababang uri ng basura. Maglakas loob ka bang sumama? Nagdudulot ng gulo ang matataas na uri. Ako si Lei Hao. Walang sinuman ang pinapayagang mang-insulto kay Yunxiang. Kahit na madungisan ang darating. Ang lakas ng dalawang matanda. Sa makatuwid, ako, si Li Hao, ay kumakatawan sa pamilyang Li. Na-i-publish dito. CHN Luwei. Anumang construction site na pag-aari ng aking pamilyang Li. Hindi pinapayagang ilipat ni Luwei ang mga brick. Tama si Mr. Lai. Ang Diyos ng digmaan ay hindi maaaring masaktan. Gustong ipahayag ng Zhang Group. CHN Luwei. Lahat ay Zhang Group ko. Restaurant nito. Hindi ko man lang pinapasok si Luwei. Gusto ko siya. Hindi na kailangang kumain. Ang Diyos ng digmaan ay hindi maaaring masaktan. Ako ang grupo ng pananamit ni Fu. Na-i-publish din dito. CHN Luwei. Lahat ay Fu Group ko. Ang shopping mall nito. Huwag mo siyang papasukin. Iwanan siya ng walang maisuot. Ako rin. Ang Diyos ng digmaan ay hindi maaaring masaktan. Inihayag ng aking Mars Transport Corporation. CHN Luwei. Nasaan man ako, Mars Transportation Group. Pagmamay-ari ang taxi, bawal siyang sumakay. Kaya wala kang sasakyan na mauupuan. Pagkain, damit, pabahay at transportasyon. Bawal kayong lahat. Look V. Nakikita kong basura ka. Kung paano mamuhay. Kayo na lang. Mga tagasunod. Siya ay karapat-dapat upang harangan ako sa kanyang mga salita. Hindi nila ito deserve. Kaya ako ay karapat-dapat. Ngayong araw, ako, dapat ding ipagbawal si Luwei. Look V, matapang ka. How dare you make trouble? Dumalo sa party ang warlord. Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Ikaw. Siyempre tayo. Look V, malinaw akong nag-imbestiga. Bakit ikaw? Makapasok sa mansyon ng God of War. Dahil yan sa mansion of the God of War. 你的马桶坏了。 Pumasok ka na at ayusin ang palikuran. Sa tingin mo ba talaga? Mayroon ka bang anumang mga kasanayan? Ang basura ay basura. Ako. Taga-ayos ng banyo. Tama. Look V. Kung iniinsulto mo ako, kaya kitang bitawan. Wala kang pakialam, ngunit nasaktan mo si Lin Zunshen. Hinding-hindi ako papayag na ganito. Napakabaliw ng grupo. Kaibigan. Ang babaeng ito. Balita ko gusto mo rin siyang pagbawalan. Ikaw ba? Ang aking ginang ay ang pinakamatandang lola ng pamilyang Oriental sa Kyoto. Iniinsulto si MS, Dong Fuong. Ang paraan ng pamumuhay ni Luke V. Iyon din ang katapusan. MS, Lin Dong Fuong. Kailangan din kitang harapin. Ikaw ay mapahamak. Linisin mo ako. Mag-isip ng sobra. Hindi ito magawa ni Dong Fuong Van. Maangas si Lu dahil sa'yo. Look V. Upang ipahayag ang isang mabilis na pananalita. Hindi ito nagpapalakas sa iyo. Titignan ka lang. Lalo pang katawa-tawa. Para protektahan ka lang. Maliit na pagmamataas. Nablock ka ng maraming tao. Medyo naaawa ako sa'yo. Paano naman ito? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Wala ka dapat dito. Lumabas ka na ngayon. Maaari ko ring hayaan ng mga tao. Ay unblock ka. Bigyan ka ng paraan para mabuhay. Look V. Ang taong nakakaalam ng balita ay isang bayani. Alam mo na kung paano pumili. Look V. Pinapaboran ni Miss ang silangan.
Bakit hindi ka agad umalis dito? Basura. Huwag mong asarin ang ating Pangulo. Basura. Napakaswerte mo ngayon. Bumalik ka dali. Pumunta sa iyong tambak ng basura. Narinig mo ba yon? Sabihin mong lumabas ka. Lumabas ka, lumabas ka. Paano? Ayaw. Sa oras na ito, mabilis na humakbang paarap ang dating asawa at hinawakan ang kanyang palso. Payuhan siyang umalis. Ngunit itinulak siya ng bata. Nagsasaad na hindi ito kailangan. Tapos dumiretso siya sa upuan niya. Multifaceted. Nakita ito ng lahat at agad siyang tinawag. Medyo baliw. Iyan ang posisyon ng Lord of War. Si Luke B talaga ang nakaupo dito. Baliw na yata siya. Luke B, how dare he? Baliw ka. Magaling umupo sa pwesto ni Master Lin. Gumawa ng ganitong seryosong krimen. Gusto mo na talagang mamatay. Luke B, itigil mo na ang pagkalito. Bago dumating ang Lin War God. Bumamaba ka dali. Anong nahulog? Hayaan mo na lang siyang mamatay. Nakita na ng lahat, ang aking anak na babae. Matagal ko nang kasama si Lu Wei, itong basura. Diborsyado. Kung gumawa siya ng anumang krimen, walang kinalaman sa amin. Luke V, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Dahil pinutol mo ang iyong sariling paraan ng pamumuhay. Saka wag mo akong sisihin. Nabali ang kanyang binti. Ipaubaya ito kay Lin Zanshen. Tama. 5-star God of War. Dumating si Lin Zanshen.